Magandang araw po sa inyo. Ako si Bernie Lopez, isang announcer or broadcaster ng healing program sa Radio Veritas. Ang pamagat ay programa ni Dr. Jesus Nazareno. Healing program ito. We feature healers. Most important is Sister Raquel Riodica, RVM, isang tanyag na cancer healer of Jesus. Meron po akong isang istorya para sa inyo na kakilakilabot. Noong naalala niyo po ang Ondoy. Ondoy came in September 26th, a Saturday. Isa sa pinakamabigat at malalang baha in the history of Metro Manila. Bakit? 90% of Metro Manila was flooded. 90%. So talagang in history, that was the worst. One day before Ondoy, something happened in the healing center. When Sister Raquel opened the Adoration Chapel, to her amazement, this was at 6 a.m. No? Nakalock ang pinto ng Adoration Chapel. Walang makakapasok doon sa gabi. So 6 a.m. binuksan niya, nakita niya sa loob, kumpul-kumpul na langis na nasa marble floor, sa sahig. No? Nagtaka siya. Nalaman namin later na this is what they use to ordain priest. Yung pagkinikrisen o binibindusyonan yung mga paring nagiging sa ordination, yun ang ginagamit. So, kamukhang-kamukha nun. No? Anyway, nangamba si sister at nagtaka siya kung ano ibig sabihin nun. Para bang may kutob siya na may mangyayaring mabigat, no? Of course, hindi niya alam na Ondoy yun. Kasi Ondoy will happen tomorrow. Bukas pa yun, no? Anyway, dumating na nga ang Ondoy at alam natin ang kanyang ginawa sa Metro Manila. Ang daming nawalan ng bahay, may nalunod, may namatay, and so on and so forth. This happened after the oil appeared in the Adoration Chapel. So, baka may ibig sabihin yun, ano? Tapos dumating ang Peping, Typhoon Peping, at dinevastate naman ang Pangasinan, no? Tapos dumating ang pangatlo, 3 yan consecutive, yung Ramil, no? Ramil was announced on October 17 as a super typhoon coming into the Philippines, no? Sabado uli yun, kamukha ng Ondoy. And on Friday, October 16, ganun na naman ang nangyari. Friday din, nagkaroon uli ng langis ang sahig ng Adoration Chapel. Para bang ang may relasyon yung disaster coming with the oil being there. No? Hindi natin alam. Nung dumating ang oil, nangamba uli si sister at kasama niya si Father Chofilo, yung kanilang chaplain doon sa healing center. At silang dalawa nangamba. Tapos meron na naman pangalawang bagyo. Ano kaya mangyayari ngayon? Kawawa naman ng Pilipino. So nagdasal silang dalawa. Sabi nila, Lord naman, maawa naman kayo sa amin. Huwag niyo kaming bigyan ng isa pang bagyo. Please lang, sabi niya. Ano nangyari? The day after, yung Typhoon Ramil ay naipit ng dalawang high pressure area. Isa sa kaliwa on the west side, isa sa kanan on the east side. At naipit siya. Dahil naipit siya, huminto siya. Instead of going towards Ilocos, very fast siya noon, no? Biglang huminto at biglang humina. Ang hangin niya humina. Hindi na siya super typhoon. Tapos noon, lumiko na siya northwards, northwest, towards Taiwan and Japan. Ano ang punto ng istorya? Yung dasal ni Sister at ni Father Chofilo, doon natin makikita yung power of prayer. No? Okay, yung iba hindi maniniwala, skeptics, sasabihin nila, natural phenomenon lang yan, walang kinalaman yan sa dasal. O sige, maniwala kayo kung gusto niyo ng ganyan. Wala naman tayong pruweba, pero ako, naniniwala ako na power of prayer yon. Kasi may nangyari ng kamukha niyan back in 1991. No? Naalala niyo po ang Mount Pinatubo eruption.
Napakabigat na eruption. Talagang disaster yan. Worse than Ondoy. Nag-issue ng warning ang Pag-asa 2 weeks after the eruption na magkakaroon uli ng second eruption. Bakit? Nakita nila yung mga steam vents doon sa crater nagdumadami, yung tremors, tsaka namamagana yung crater lake mismo, no? Sabi nila, nako, malapit na ang second eruption. So, nagdasal rin si Sister Raquel. Kasama ang RVM sister, ilang RVM sister. Ganon din ang dasal, maikli lang. Lord, spare us. Save the Filipino people. We beg you. Alam mo si Sister Raquel, malakas siya sa Diyos eh. Malakas siya kay Jesus. Kaya siya nakakahil in His name. So, ako naniniwala na yung prayer niya ang nagpahinto ng second eruption at ng Ramil. No? And that is what we mean by the power of prayer. Itong istoryang ito, kamukha ng Old Testament. Iisa lang ang mensahe ng buong Old Testament. The relationship between sin and disaster, the relationship between salvation or God's mercy and our returning to Him. So, napaka-importanting isipin natin to. Sa buong Biblia, yung nangyari sa Ramil at Ondoy sa atin, ganun din ang nangyari sa Noah's Ark. Baharin yun, di ba? Kasalanan ng mga tao, but God saved them. No? Yung Tower of Babel, the sin of pride. So, the Lord destroyed the Tower of Babel. Sodom and Gomorrah, makasalanan ng tao, sinunog ng Diyos yung buong siyudad. No? At Babylonian exile. The Lord permitted the Jews to be thrown out of the promised land and be conquered and be subjugated by foreigners who made them slaves. Inapi sila, pinahirapan sila. So dumaan sila sa hirap. Bakit? Inabandon nila ang Diyos. Doon natin makikita yung istoryang ito kung ano yung power of prayer and the relationship between disaster and sin and prayer and God's forgiveness and mercy. Kung tayo ay nagdadasal at humihingi ng tulong, mabait siya sa atin. Sinisave niya tayo, hinihil niya tayo. Kung tayo ay makasalanan at inabandon siya, yung galit naman niya ang mararamdaman natin. He is the God of mercy and the God of wrath. Mercy and wrath in the same God. Mercy to those who come to Him and anger or wrath against those who turn their back on Him. Hirap sa atin. We pray only when we need help. And we need help if there's a disaster. At siya na rin nagpadala nun upang gisingin tayo. Wake up call. So, ang sabi niya, narito na ako. Hoy, gising na. Sagot naman natin, nasaan ka? Kailangan ka namin. Sagot naman niya, last week pa ako dito bago mag-Ondoy. Oh, di ba? Yung langis na yon, ano ba talaga yung langis na yon? Ang ginawa ni Sister, ginamit niya yon sa healing sessions. There are healing sessions every Wednesday and Saturday. No, maraming pumupunta diyan. Sometimes half of them are cancer-stricken people, no. In-apply ito ni Sister, nilagay niya sa towel yung oil, no? At ibinasbas niya sa mga may sakit. Nilagay sa ulo nila. Kung saan yung sakit nila, nilagay niya yung tuwalya. Aba, amazing results. There were a lot of instant healing. Ang tuwalya na may langit ni Jesus, hindi naman gagawin sa inyo. Ang nagagawin sa inyo ay Jesus. Ginagamit yung tuwalya. Ha? Pakinggan po natin ang testimonials nila kung ano ang sinabi nila. Abangan ang part 2.